Good morning. Pinapaabot ng mga SBD ang taos-pusong pakikiramay sa mga naiwan ni President Benigno Simeon Aquino III. When I was a little boy in our town in Cebu, there was a robber, Tulisan. Ang pangalan, Benigno eh. So I hated my name. Of course, it was also the name of my father. But I was not very comfortable with being named after a Tulisan. When Benigno Aquino Jr. died, he gave me back his name. So when he died, I was one of the millions in my white cassock flooding the streets. When Cory Aquino also called for help, the seminarians were there, many of us. And I knew President Cory a little, because when I was in Smoky Mountain, we were preparing to march to Malacanang, the scavengers in Smoky Mountain. So as the scavengers were preparing their signs, placards, Mercy Tuason and Carmela Bores from Assisi Foundation came to give us apples to the children. So when they asked me what we are doing, I told them, said, just wait. They went back to Malacanang, and within the hour, they came back and said, Cory wants to see you tomorrow in her office. So I went, and I told her, we were already dispersed and relocated during the time of President Marcos, and now we are being relocated again. The people would like on-site development. They would like to live in the garbage dump where they were born and their loved ones died. 25,000 people are now living in Smoky Mountain in 4-story buildings because of her. I was also given the Ninoy Aquino Fellowship Award by the United States Embassy. Every year, two Filipinos are given that honor. So I got to see President Cory regularly, makipagbiruan sa kanya. President Noynoy, I only met a few times in official functions. I never got to talk to him personally. But that's what colors my judgment about his presidency. We always see things not as they are, but as we are. Our prejudices, our experiences, color our judgments. So, his death is still a polarizing factor if you look at social media. Sa halip na makiramay, nagmumura pa rin yung iba. Hindi tayo magiging isang bansa kung ganyan. So sabi ng mga Romans, De mortuis, nil nisi bonum. Of the dead, speak only of the good things. So yan ang ating gagawin ngayon. So pinapaabot uli namin kina Bolse, Pinky, Biel, at Chris, ang taos-pusong pakikiramay ng mga brothers at saka priests ng Society of the Divine Word. At ang pagsapan natin ngayon, si Noynoy, parang yung sa gospel na binasa, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat.
But if it dies, it produces much fruit. So let history judge kung ano talaga ang tunay na nagawa ni President Benigno Simeon Aquino III. Tanggalin na natin yung lambong ng ating mga karanasan at mga paghuhusga na minsan masyadong emosyonal. At pag-usapan natin yung ating sarili. Kasi nagkakagulo na naman tayo. May eleksyon na naman. Nakalimutan minsan yung COVID, nakalimutan minsan yung pagbagsak ng ekonomiya, kakalimutan yung climate change na marami pang papatayin kaysa COVID-19. Ang sa ating laging pinag-usapan, sino kaya ang tatakbo sa 2022? Not very important. Ang sinasabi ko ngayon, in the face of the death of President Pinoy, hanggang hindi tayo magbabago, kahit sinong ilalagay mo dyan, palpak pa rin tayo. Tayo yan. Sobra ang pagpataw ng mga Pilipino ng responsibilidad sa kanilang presidente. Na para bang Fernando Po at saka Irap na sila lang liligtas nila yung buong bayan. Babalik tayo sa ating sarili. Kaya ang nais kong ipaliwanag ngayon, para hindi naman masyadong maging lecture ito. Tinanong ko ang taga Smoky Mountain, 30 years ko yung mga kasama Paano ba talaga dapat mabuhay? Ano ang dapat nating pahalagahan? Pag sinunod natin yan, magiging mabuting bansa tayo. Hindi na tayo masyadong aasa sa ating mga politiko para ayusin ang buhay natin. Ayusin muna natin yung ating sarili. Sabi ng mga taga Smoky Mountain. Ang una, dapat tayo magpakatao. Sabi ng ating mga ninuno, madali maging tao, mahirap magpakatao. Ano ang pagpapakatao? May paninindigan, may moral compass. Alam kung anong ibubunga nung kanyang ginagawa. Kaya sa tingin ng ating mga ninuno, hindi ka masyadong tao. Kung may responsibilidad ka na ayusin, kasi nasa gobyerno ka, ayusin yung pamumuhay ng mga tao, tapos kinukuha mo yung buwis na binabayad nila, binigay mo doon sa 3 kirida mo, hindi ka masyadong tao. Walang mangyayari sa atin kung maraming Pilipino ang ganyan, at yan ang nangyayari ngayon. Maski sino pang maging presidente sa 2022, asahan ninyo, palpak pa rin tayo. Kaya kailangan magdasal tayo ngayon, magpapakatao sana ang karamihan ng mga Pilipino. Siyempre may mga exception talaga yan. Pero ngayon kasi ang parang mas marami yung hindi tao eh. Pumapatay na lang, walang pagtingin sa dangal ng tao. Number 1 tayo sa corruption. Incompetent pa, hindi alam kung anong gagawin. Magsasabi ng ganito na pulisya, kinabukasan, iba na naman. Magpakatao tayo, mga kababayan. Maninindigan tayo kung ano ang mabuti at masama. Magkaroon tayo ng budhi na yung ating ginawang masama, mabubuhay pa yan kahit patay na tayo. Patuloy na manliligalig sa buhay ng iba. Pinutol mo yung mga puno sa Sierra Madre. Naging bilyonaryo ka nga. Bundat yung mga anak mo at mga kamag-anakan. Sino ngayong napipinsala? Taga Marikina, mga dumaga. The evil that men do lives after them. Sabi ni Shakespeare sa Julius Caesar. Magpakatao tayo. Pangalawa, sabi ng taga Smoky Mountain, yung pakikipag-ugnayan na ayos, kaya tinawag namin yan na pakikipag-sandiwaan. Sandiwaan, isang diwa. Ang diwa, D-I-W-A, damdamin, isip, wika, at adhika. Aming adhika, makita kang sakdal, laya. Mahalaga sa mga Pilipino yan. Kaya ang pakikipagsandiwaan ay balikan natin yung kay Presidente Marcos pa noon. Isang bansa, isang diwa. Ang ibig sabihin ng isang diwa, kakaisa sa damdamin, kakaisa sa isip,
nagkakaisa sa wika, kahit iba-ibang mga dialect yan, nagkakaunawaan, ang ibig sabihin, at nagkakaisa ng adhika para sa bayan, para magiging malaya politically and economically. At hindi natin kaya yan dahil ang bigat nga ng puso natin. Pati mga psychologist na hindi naniniwala sa Diyos, alam na ang hirap nating makarating sa katotohanan dahil kinukulayan ng ating karanasan, pagpapahalaga, pati ng ating mga biases and prejudices. Kailangan natin ng Diyos para tayo magkakaisa. Kailangan natin ng Diyos para we will become all that we should be. Para maging lahat tayo na dapat tayong maging, kailangan natin ng Panginoon. Kaya nakalagay sa ating saligang batas, Almighty God. At ang pangatlo, sabi ng mga taga Smoky Mountain, pagkamakasaysayan. Isaalaala mo ang nakaraan, isa puso mo ang ngayon, isa diwa mo yung bukas. Kaya para magkaroon ng saysay ang buhay mo sa paglalakbay mo sa kasaysayan. Kaya ang pagiging makasaysayan ay tumulong ka na mapabuti yung daigdig. You leave a legacy. That is the meaning of your life. That is your sense of purpose. At nangyari yan sa buhay ni Presidente Pinoy. Yung kanyang mga ginawa, hanggang ngayon, nakikita pa natin. Kung may mali man siya, pasa Diyos na natin ngayon yan. Ang atin, kailangan magiging isang bansa, isang diwa tayo. Mga mamamayan na nagpapakatao, nakikipagsandiwaan, at nagiging makasaysayan. Hindi nabubuhay para sa sarili lang, hindi iniisip, ano kaya ang pamamaraan para mapabuti ko itong bansang ito? Ano kaya ang dapat kong gawin para maalaala nila ako pag namatay na ako? Ano ang aking legacy? Ano ang aking maiiwan sa dami ng bigas na kinain mo mula sa bansang ito? Sa daming hayop na pinatay para makarating ka kung saan ka ngayon, para mabuhay ka. Suklian mo naman. So yan ang ating ipanalangin po. Ngayong araw na ito, panalangin natin si Presidente Pinoy. Kasama na rin si Ginoong Aurelio Crisostomo, ang ama ng Shrine Rector natin.